Kamusta ka-anime? Welcome sa isa na namang episode ng The Anime PH. Sa mundo ng One Piece, napakadaming mga karakter ang may mga taglay na malahalimaw na lakas at kapangyarihan. Subalit ilan sa kanila ay mas espesyal kumpara sa iba dahil maliban sa nagtataglay sila ng sobrang lakas na kapangyarihan at mga abilidad, sinasabing taglay rin nila ang mga katangian ng isang hari dahil kaya nilang gamitin ang Conqueror's Haki. Ang pinaka-rare na uri ng haki na isa lamang sa milyong taong pinapanganak sa mundo ng One Piece ang nagkakaroon. Sa kasalukuyan, may 20 karakter pa lang na kumpirmado na kayang gamitin ang Conqueror's Haki. Kung sino-sino ang mga karakter na ito at gaano sila kalalakas, yan mga ka-anime ang aalamin natin sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, kunting paalala lamang, may mga mababanggit akong impormasyon tungkol sa kwento ng One Piece na hindi pa pinapakita sa One Piece anime sa ngayon, kaya naman as usual, manga spoilers ahead. At syempre para makagawa pa kami ng maraming content about One Piece, please huwag kalimutang i-click ang like button at subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe. Bago natin pag-usapan kung sino-sino ang mga karakter sa One Piece na kayang gamitin ang Conqueror's Haki, ipapaliwanag ko muna mga ka-anime ng mabilisan lang kung ano ba ang Conqueror's Haki. Sa mundo ng One Piece may tatlong uri ng Haki power, ang Armament Haki, Observation Haki at Conqueror's Haki. Sa tatlong ito, ang Conqueror's Haki ay ang pinaka-rare na uri ng Haki. Unlike sa Armament Haki at Observation Haki mga ka-anime, ang Conqueror's Haki ay hindi kayang matutunan ng kung sino-sino lamang. Isa itong unique na abilidad na sinasabing isa lang sa milyong taong pinapanganak sa mundo ng One Piece ang nagkakaroon. Sinasabi ring ang taong pinanganak na taglay ang Conqueror's Haki ay taglay rin ang mga katangian ng isang hari. Ayon kay Silver Rayleigh, kung ipinanganak kang taglay ito, ang tanging paraan lang para ma-develop o mas mapalakas ang Conqueror's Haki ability mo ay ang maging mas malakas hindi lamang physically kundi pati na rin mentally at spiritually. Ayon sa One Piece fan page, may 4 na paraan upang gamitin ang Conqueror's Haki ability pag fully developed na ang Conqueror's Haki ng isang tao. Ang 4 na paraan na ito ay tinatawag nilang domination, incapacitation, pressure at infusion. Take note lang mga ka-anime na ang 4 na terms na binanggit ko ay hindi o hindi pa officially na ginamit sa One Piece mismo para i-describe o ilarawan ang mga kayang gawing abilities ng Conqueror's Haki. Pero ito ang gagamitin nating terms sa ngayon para mas mapaliwanag ko ng mabuti ang Conqueror's Haki abilities. Kasi tama naman yung pagkakalarawan nila dun sa mga abilidad ng Conqueror's Haki. Anyway, una ang domination. Ito ang ability na i-dominate o intimidate ang kalaban mentally to the point na hindi na ito makagalaw sa takot at wala na itong magawa kundi umatras na lang o sumunod sa utos ng gumagamit ng Conqueror's Haki. Ito ang pinakaunang uri ng Haki ability na pinakita sa One Piece series. Ito yung scene kung saan pinatigil ni Shanks ang isang sea monster na umaatake kay Luffy sa pamamagitan lamang ng pag-release ng kanyang Haki power. Gumagana ang abilidad na ito hindi lang sa mga hayop pero madalas natin itong makita sa One Piece na ginagamit ng Haki user sa mga mababangis na hayop. Kagaya na lang ng ginawa ni Shanks sa scene na ito at ni Luffy sa scene naman na ito. Parang usually, ginagamit ang domination upang patigilin o takutin ang sino man nang hindi sinasaktan physically. Pangalawa, incapacitation. Unlike sa domination kung saan ini-intimidate at pinapatigil lang sa takot ang target nang hindi sinasaktan physically, yung incapacitation, ito yung abilidad kung saan kapag ginamit ito ng Conqueror's Haki user, lahat ng taong may hina ang kalooban na nakapaligid o malapit sa kanya ay nanaknock out o nawawalan ng malay. Maging mga hayop man ay naapektuhan rin ng abilidad na ito. Ang ability na ito ay una namang pinakita ng binisita ni Shanks si Whitebeard sa kanyang barko. Sa scene na iyon, karamihan sa mga bagong membro ng Whitebeard Pirates ay nawalan ng malay. Ang incapacitation ability na ito ay aksidente ring na-activate o nagamit ni Luffy sa Battle of Marineford at muli niya itong ginamit sa Fishman Island nung mamaster na niya ito. Ang pangatlong abilidad naman ay pressure. Kaya maglabas ng malakas na pressure ang isang Conqueror's Haki user. Hindi lang mga buhay na bagay ang napipinsala ng Conqueror's Haki ability na ito, kundi pati na rin ang mga material na bagay na nakapaligid sa user ng Haki. Pag maglaban at magbanggaan ang Haki ng dalawang Conqueror's Haki user, nagkakaroon ng sobrang lakas na pressure sa paligid nila to the point na nakakagawa ito ng malakas na shockwave. Kung sobrang lakas talaga ng Conqueror's Haki na inilabas ng dalawang karakter na naglalaban, ang sobrang lakas na pressure galing sa kanilang Conqueror's Haki power na nagbanggaan ay nakakagawa ng shockwave na kayang hatiin maging ang langit o ang ulap sa dalawa.
Ang panghuli at pinakabagong Conqueror's Haki ability na inintroduce ngayon sa One Piece ay tinatawag ng ibang One Piece fan na Infusion. Ito ay isang uri ng abilidad kung saan ini-infuse at binabalot ng isang Conqueror's Haki user ang kanyang katawan o sandata ng Conqueror's Haki energy o power sa paraang halos kapareho ng paggamit sa armament haki. Ang pinagkaiba lang ay lubang mas nagiging mas malakas at mas mapaminsala ang bawat atake na ginamitan ng Infusion kumpara sa atake na ginamitan lamang ng armament haki. Isa itong advanced na technique na maging sa napakaliit na bilang ng mga karakter na taglay ang Conqueror's Haki na kilala natin ngayon, iilan lamang sa kanila ang kayang gamitin ang Infusion. Syempre, ilan sa kanila ay ang pinakamalalakas na Conqueror's Haki user kagaya ni Goldie Roger at Whitebeard. Sa 20 kumpirmadong Conqueror's Haki user sa kasalukuyan, 7 pa lamang sa kanila ang kumpirmadong may kakayahang gamitin ang Infusion. Ito ay sila Roger, Whitebeard, Kaido, Big Mom, Luffy, Yamato at Zoro. Syempre, unahin natin ang hari ng mga pirata na si Goldie Roger. Si Roger ang captain ng pinakaunang pirate crew since nung Void Century na nakalibot at nakapunta sa pinakadulo ng Grand Line. Bago siya mamatay, matagumpay niyang natagpuan at napuntahan ang huling isla ng Grand Line, ang Laugh-Tale Island. Dahil sa mga accomplishment niya na hindi pa nagagawa ng kahit na sinong pirata, siya ay binansagang hari ng mga pirata. Ang kanyang karibal naman na si Edward Newgate aka Whitebeard ay naging isa namang Emperor of the Sea. Pinamunuan niya ang more or less 1,670 na membro ng Whitebeard Pirates at 43 na iba pang pirate crew na nakipag-alyansa sa kanya. Maraming mga isla at mga bansa rin sa mundo ang kanyang naimpluwensyahan at umilalim sa kanyang proteksyon. Binansagan siyang pinakamalakas na tao sa mundo at ang taong pinakamalaki ang tsansang matagpuan ang One Piece. Sengoku. Si Sengoku o mas kilala rin sa tawag na Sengoku the Buddha ay isang former Marine Fleet Admiral. Isa siya sa tinagurang pinakamalakas na Marine nung kapanahunan ni Goldie Roger. Nag-retire siya as Fleet Admiral ng Marine nang matalo nila ang Whitebeard Pirates sa Battle of Marineford. Magaling siyang mag-strategize kaya naman kilala siya sa tawag na The Resourceful General, pero ang mas sikat na bansag sa kanya ay Buddha dahil sa kanyang taglay na Devil Fruit, ang Human Fruit Model Buddha. Nga pala mga ka-anime, worth mentioning na hanggang sa ngayon, sila former Fleet Admiral Sengoku at Vice Admiral Garp pa lang ang tanging mga miyembro ng Marine na ipinakita sa One Piece series na may kakayang gumamit ng Conqueror's Haki. Monkey D. Garp. Si Garp o mas kilala rin sa tawag na Garp the Fist ay isang tanyag at makapangyarihang Marine Vice Admiral. Siya ang ama ni Monkey D. Dragon, lolo ni Luffy at adoptive grandfather ni Portgas the Ace. Siya rin ang former mentor ni Kuzan. Dahil sa mga accomplishment ni Garp noon at ngayon, lalo na during God Valley incident na nangyari 38 years ago, si Garp ay binansagang Hero of the Marines. Maraming beses na rin siyang inalok na maging Marine Admiral, subalit lagi niya itong tinatanggihan dahil galit siya sa mga Celestial Dragons. Anyway, nung nabubuhay pa si Goldie Roger, maraming beses siyang nagawang makorner ni Garp. Dahil dito, isa si Garp sa 2 membro ng Marine na nire-respeto at iginagalang ng hari ng mga pirata. Shanks. Si Shanks ay ang captain ng Red Herd Pirates. Dati siyang apprentice ng Roger Pirates at ngayon isa siya sa kasalukuyang 4 Emperors of the Sea. Siya ang isa sa mga dahilan at inspirasyon ni Luffy kaya nagdesisyon si Luffy na maging isang pirata. Walang title si Shanks na parang naglalarawan kung gaano siya kalakas. Kilala lamang siya sa tawag na Red Herd Shanks, subalit gayon pa man alam nating lahat kung gaano siya kalakas at ka-impluwensya. Sino mang makarinig ng kanyang pangalan ay nakakaramdam ng takot at pagrespeto sa kanya. Isa sa mga pagkakataon kung saan nakita nating ipinamalas ni Shanks kung gaano siya kalakas ay during nung time na tinalo niya sa isang tirahan lang si Captain Kidd, isang pirate captain na may bounty na 3 billion berries. Isa naman sa pinakamalakas na karakter rin na kayang gamitin ang Conqueror's Haki ay walang iba kundi si Kozuki Oden. Siya ang dating shogun o hari ng Wano Kingdom. Subalit iniwan niya ang kanyang kaharian upang maglakbay at makita ang mundo. Naglakbay siya kasama ang Whitebeard Pirates at na makalipas ang ilang panahon, sumama naman siya sa Roger Pirates. Napakalaki ng naging parte ni Oden upang marating ng Pirate King na si Goldie Roger ang Laugh-Tale Island. Nga pala, si Oden ang responsable kung bakit may napakalaking peklat si Kaido sa kanyang katawan. Nagpapatunay kung gaano kalakas si Kozuki Oden. Silvers Rayleigh. Para sa akin mga ka-anime, si Silvers Rayleigh ang isa sa pinaka-interesting na karakter sa One Piece. Siya ang first mate ng legendary Roger Pirates at kilala siya bilang kanang kamay ng hari ng mga pirata na si Goldie Roger. Kilala
rin siya sa bansag na The Dark King. Isa siya sa pinakasikat, pinakamalakas at pinakamaimpluwensyang pirata sa mundo ng One Piece. Nga pala, siya rin ang nagturo kay Luffy kung papaano gumamit ng haki. Kaido, walang duda na isa siya sa pinakamalakas na karakter sa One Piece. Si Kaido ay dating membro ng legendary pirate group na tinatawag na Rocks Pirates. Isa rin siyang former Emperor of the Sea. At siya ang captain ng Beast Pirates, isa sa pinakamalakas na pirate group sa One Piece na binubuo ng mga membro na karamihan mga artificial devil fruit user. Nasa ilalim rin ng pamumuno ni Kaido ang tatlong malalakas na karakter na sila King, Queen at Jack. Ang bawat isa ay may bounty na 1 billion berry o higit pa at bawat isa rin ay may taglay na Ancient Zoan Devil Fruit. Sinakop at pinagharian ni Kaido kasama ng kanyang pirate crew ang Wano Kingdom for more than 20 years. Nagtapos lamang ang kanyang paghahari at pagiging Emperor of the Sea nang talunin siya ni Luffy. Pero bago ito magawa ni Luffy ay napakarami munang nangyari. Anyway, sinasabing walang makakatalo kay Kaido sa isang one-on-one na labanan kaya binansagan si Kaido na strongest creature in the world, Charlotte Linlin, aka Big Mom. Kagaya ni Kaido, walang duda na si Big Mom ay isa rin sa pinakamalakas na karakter sa One Piece. Dati rin siyang membro ng legendary pirate group na Rocks Pirates at isa rin siyang former Emperor of the Sea. Ang kanyang pirate crew ng Big Mom Pirates ay binubuo rin ng malalakas na karakter pero unlike sa ordinaryong pirate crew, kakaiba ang pirate crew ni Big Mom dahil binubuo ito mostly ng kanyang mga anak galing sa iba't ibang asawa na iba-iba ang lahi. Ayon sa kanya, pangarap niyang gumawa ng isang paradise o mundo kung saan ang lahat ng lahi sa mundo ay pwedeng mamuhay ng mapayapa at magkakasama. Overall, meron si Big Mom 85 na anak at 43 na naging asawa kaya hindi nakakapagtaka kung bakit binansagan siyang Big Mom. Doflamingo, isang former warlord at captain ng Don Quixote Pirates. Sinakop at pinagharian niya ang Dressrosa Kingdom ng ilang taon. Nagtapos lamang ito nang talunin siya ni Luffy. Si Doflamingo mga ka-anime ang nag-iisang membro ng Celestial Dragon na kilala natin sa kasalukuyan na kayang gumamit ng Conqueror's Haki. Nga pala, pinagharian rin ni Doflamingo ang underworld activities at doon kilala siya sa tawag na Joker. Ang sunod naman ay si Katakuri. Si Katakuri ang pangalawang anak na lalaki ng former Emperor of the Sea na si Big Mom. Isa si Katakuri sa Sweet Commanders ng Big Mom Pirates at tinagurian siyang pinakamalakas na membro ng Big Mom Pirates. Siyempre maliban lang kay Big Mom. Maliban sa kakayahang magamit ang Conqueror's Haki, isa si Katakuri sa may pinaka-advanced na observation haki ability sa One Piece. Kaya niyang makita ang ilang segundo sa hinaharap kaya naman napakahirap niyang talunin sa isang labanan. Ang sunod ay si Yamato. Si Yamato ay anak ng former Emperor of the Sea na si Kaido. Dahil dito, kilala rin siya sa tawag na Oni Princess o Ogre Princess. Total si Yamato sa mga ginagawa ni Kaido sa Wano Kingdom at buong buhay niya ginawa siyang parang prisoner sa Wano ng kanyang sariling ama. Kaya naman kinamumuhian niya si Kaido. Pangarap niyang maging malaya at malibot ang mundo kagaya ng kanyang idolo na si Kozuki Oden. Napakalaki ng naitulong ni Yamato mga ka-anime para matalo nila Luffy, ang Beast Pirates at si Kaido. Port Gas the Ace. Si Ace ang anak ng Pirate King na si Goldie Roger. Itinuturing siyang totoong kapatid ni Luffy at ni Sabo. Nung buhay pa si Ace, kilala siya sa bansag na Fire Fist Ace dahil sa kanyang Devil Fruit power at dahil na rin siguro sa kanyang signature attack na tinatawag niyang Fire Fist. Bago siya naging 2nd Division Commander ng Whitebeard Pirates, naging captain muna siya ng Speed Pirates. Namatay si Ace sa Battle of Marineford nang iligtas niya si Luffy mula sa atake ni Akaino. Monkey D. Luffy. Si Luffy ay ang captain ng Straw Hat Pirates at leader ng Straw Hat Grand Fleet na binubuo ng 5,650 na mga miyembro. Pangarap ni Luffy na maging sunod na hari ng mga pirata. Taglay niya ang isang Paramisha type Devil Fruit, ang Gomo Gomo no Mi, isang Devil Fruit na nagbibigay sa kanya ng abilidad na maging isang taong goma. Isa sa pinaka-shocking na revelation sa One Piece ay ang tungkol sa Devil Fruit na ito ni Luffy na ang totoong identity ay isa palang napakalakas na mythical Zoan type Devil Fruit na ang pangalan ay Hito Hito no Mi, Model Nika, isang Devil Fruit na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na mag-transform sa legendary Sun God Nika. Sa kasalukuyan matapos mapagtagumpay na talunin si Kaido, si Luffy ay isa na sa 4 na Emperors of the Sea. Given na siya ang main character sa One Piece at napakadami na niyang na-accomplish simula nung maging isa siyang pirata, hindi na nakakapagtaka na kaya niyang gamitin ang Conqueror's Haki at isa siya sa pinakamalakas na karakter ngayon. Roronoa Zoro. Si Zoro ay ang first mate ng Straw Hat Pirates. Kagaya ni Luffy,
kaya niya ring gamitin ang Conqueror's Haki. Subalit unlike sa karamihan na Conqueror's Haki user na gustong maging hari ng mga pirata, ang pangarap ni Zoro ay maging pinakamalakas at pinakamagaling na swordsman sa buong mundo. Binansagan siyang pirate hunter dahil ito ang trabaho o ginagawa niya nung hindi pa siya membro ng Straw Hat Pirates. Although hindi pa si Zoro ang strongest swordsman ngayon, walang duda naman na isa na siya ngayon sa pinakamalakas na swordsman sa mundo ng One Piece. Ang kanyang bounty sa kasalukuyan ay umaabot na sa halagang 1,111,000,000 berries. Eustass Kid. Kagaya ni Luffy, parte rin si Captain Kidd ng worst generation of pirates. At kagaya ni Luffy, pangarap rin niyang maging sunod na hari ng mga pirata. Handa siyang gawin ang lahat para matupad ito. Sa kasalukuyan, isa na rin siya sa pinakasikat na pirata at meron na rin siyang 3 billion worth of bounty matapos niya at ni Trafalgar pagtulungan at mapagtagumpayan na talunin ang isa sa Emperor of the Sea na si Big Mom. Boa Hancock. Si Hancock ay ang kasalukuyang captain ng Koja Pirates. Siya rin ang kasalukuyang empress ng Amazon Lily Empire at isa rin siyang former member ng Seven Warlords of the Sea. Kilala siya sa tawag na Pirate Empress at Snake Princess. Ang kanyang bounty naman sa ngayon ay tumataginting na 1.659 billion berries. Sunod naman ay si Qin Zhao. Honestly mga ka-anime, wala akong masyadong impormasyon na masishare tungkol sa kanya maliban na lang na siya ang ika-12 leader ng Hapon Navy. Ito ay isang malaking grupo na binubuo ng humigit kumulang 1,000 na membro. Ang kanyang bounty ay 542 million berry, nagpapatunay na isa rin siyang malakas na karakter nung kapanahunan niya. Kilala siya sa tawag na Don Qin Zhao at binansagang Qin Zhao the Drill dahil meron siyang drill-shaped na ulo na binabalot niya ng haki na siya namang ginagamit niya sa pag-atake. Naguri. Ayon sa One Piece fandom, isa si Naguri sa mga karakter na kayang gumamit ng Conqueror's Haki. Si Naguri ay isang former pirate captain na nanirahan sa Great Terminal 12 taon bago ang kasalukuyang storyline. Isa si Naguri sa nagtraining kay Luffy, Sabo at Ace nung mga bata pa ito. Bilang dating kapitan ng isang pirate crew, si Naguri ay nagtataglay ng mga mahusay na kakayahan at abilidad. During nung kabataan niya, si Naguri at ang kanyang pirate crew ay sinubukang kalabanin ang Roger Pirates ngunit madali silang natalo ng mga ito. Douglas Bullet. Si Douglas Bullet ay ang main antagonist sa movie na One Piece Stampede. Siya ay dating miyembro ng Roger Pirates na nakulong sa Impel Down Prison for 20 years. Nung gumawa ng kaguluhan si Luffy at Blackbeard sa Impel Down Prison, isa si Douglas Bullet sa mga prisoner ng Level 6 prison na nakatakas. Matapos makatakas, binalak ni Douglas Bullet na maging hari ng mga pirata sa pamamagitan ng tangkang pagpatay sa mga malalakas na individual na dumalo sa Pirates Festival. Anyway, pagdating sa lakas, si Douglas Bullet ay may tuturing na isa sa pinakamakapangyarihang pirata sa mundo ng One Piece. Siya ay may napakalaking kasanayan at karanasan sa pakikipaglaban. Mula pagkabata, marami na siyang napagdaanan at nalagpas ang mga brutal na digmaan. Natalo lamang si Douglas Bullet dahil pinagtulungan siya ng pinagsanib na puwersa ng mga pirata mula sa worst generation of pirates, ilang former warlords of the sea at ilang miyembro ng Marines. Sa dami na ng mga malalakas na karakter na pinakilala sa One Piece, sigurado akong hindi lang ang 20 na karakter na ito na tinalakay natin ang may kakayang gumamit ng Conqueror's Haki. Napakalaki ng posibilidad na ang mga karakter na sila Dragon, Rox D. Zebek, Blackbeard, Trafalgar, Akaino at Mihawk ay kaya ring gumamit ng Conqueror's Haki. Subalit dahil hindi pa natin sila personal na nasaksihan na gumamit ng Conqueror's Haki, hindi ko lang muna sila isinama sa listahan ng mga karakter na kayang gamitin ang Conqueror's Haki. Anyway, kayo mga ka-anime, maliban sa mga nabanggit ko, sino-sino pa sa tingin nyo ang mga karakter sa One Piece na kayang gumamit ng Conqueror's Haki? At dito nagtatapos ang topic natin mga ka-anime tungkol sa mga confirmed na karakter sa One Piece na kayang gumamit ng Conqueror's Haki. Maraming salamat sa panonood at maraming salamat rin dahil umabot ka sa puntong ito ng video. Sana nakatulong ito upang mas makilala pa natin ang mga karakter sa napakagandang anime na ito na One Piece. Please huwag kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. I-share mo na rin ang video na ito sa kaibigan mo na fan rin ng One Piece para astig. Muli, maraming salamat at shoutout sa inyo mga ka-anime.